Tayo po ay nagpapatuloy muli sa ating communion series sa Ebanghelyo ayon kay Luke, Gospel according to Luke, na pinamagatan natin God the Son, Son of Man. At ang title po ng ating pag-aaralan ngayong hapong ito ay ang ating mapagpatawad na tagapagligtas. Ang ating mapagpatawad na tagapagligtas. Ang salaysay na pag-aaralan natin ay isang ilustrasyon ng katotohanan na binigkas ni Jesus sa verse 35. Kung babalikan nyo saglit, yung verse 35, dyan sa ating mga Biblia, ang sabi doon, "Yet wisdom is justified by all her children." Sapagkat naalala nyo, kanyang tinutuligsa ang mga Pariseo at mga relihiyoso sapagkat tinawag nilang kampo ng demonyo, si John the Baptist, dahil siya ay ascetic, dahil siya ay hindi kumakain ng normal na pagkain, siya ay nasa ilang lang, at siya ay humiwalay sa lipunan at sumusunod ng mabuti sa kabutihan na inuutos ng kautusan, pero kahit po ganon, siya po ay pinatay nila, no, dahil sa kanyang katuwiran. Gayon din ang ating Panginoon. Kaya ang sabi nga sa verses 33 to 34, "For John the Baptist has come eating no bread and drinking no wine, and you say he has a demon. The Son of Man," siya yun, "has come eating and drinking," kabaligtaran naman ni John the Baptist, "and you say, look at him, a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. Yet wisdom is justified by all her children." So, sa kwentong ito ay itong kwentong ito ay isang ilustrasyon nung sinabi ni Kristo na yet wisdom is justified by all her children. So, ang karunungan ng isang tao o ang karunungan ay nakikita sa prutas ng buhay ng bawat tao. So, makikita natin dito sa kwentong ito ang mayaman na pagpapatawad ng ating Panginoon sa mga tunay na nagsisisi sa kanilang kasalanan at ang kanyang pangaral laban sa mga matuwid sa sarili nilang paningin. Yung pong pagpapatawad ng ating Panginoon sa mga tunay na nagsisisi, yung pong repentance na iyon, ang sabi ng Biblia, ay nanggagaling din sa Diyos. Sapagkat hindi tayo normal na nagsisisi sa ating mga kasalanan. Sapagkat ang tao ay merong pride. Palagi natin nakikita ang ating sarili na hindi ganun kasama. No? So kung ating pipiliin ang ating mga salita, siguro sasabihin natin, tayo ay mga sinners din, pero medyo mabait kami. Pero ang iba dyan, talagang masama. Hindi kami ganon. Mga kapatid, sa mata ng Diyos, ang lahat ng makasalanan ay ganong kasama. Ganong kalaki, ganong kalawak ang kanyang pagkamuhi sa kasalanan. Kaya naman kinailangan nagawa niya ng paraan. Kailangan pagbayarang sala ng ating Panginoong Hesus ang lahat ng kasalanan ng mga tao sapagkat ito ay kinamumuhian ng ating Diyos. At upang tayo ay makaniig ng ating Panginoon at makaugnayan natin siya, na kanya namang talagang adhikain at layunin para sa lahat sa atin, kaya niya tayo nilalang, kailangan magawa ng paraan yung ating kasalanan. At sa oras na ito, nung nag-uusap, ang ating Panginoon at nangungusap siya, alam na niya na ang kanyang misyon ay magpunta sa krus. At doon sa krus na yun, pagbayaran ang lahat ng kasalanan ng lahat ng mananampalataya sa Kanya, pati na rin yung kasalanan ng babaeng makasalanan na nasa kwento natin ngayon. Meron pong tatlong karakter sa ating kwento.
Ang babaeng makasalanan, wala po siyang pangalan. No? Hindi po siya si Mary Magdalene, katulad ng sinasabi ng iba. Meron pa nga akong painting na si Mary Magdalene daw ito. Hindi po. Sapagkat sa susunod na chapter, sa chapter 8 verse 2, doon palang binabanggit si Mary Magdalene. Kung si Mary Magdalene ito, dapat sinabi na ni Lucas doon sa chapter 7. So hindi siya ito. Hindi rin ito yung kahawig na kwento sa Matthew 26, 6 to 13, at sa Mark 14, 3 to 9, no? At sa John 12, 1 to 8. Meron din pong babae doon, meron din pong handaan kung saan pumasok yung babae at kanyang inanoint ang ating Panginoon. Ngunit, magkaiba po yung kwento na yon, yung kwento na yon, doon sa Matthew, doon sa Mark, at doon sa John, kahawig, pero iba po. Dito po, ibang lugar, no? Hindi ito sa Bethany, no? Sa Galilee po nangyari ito. Ibang mga tao, hindi po ito si Simon the leper, ito si Simon the Pharisee. No? Kaya akala ng iba, siguro nag-iisang kwento to. Kasi parehong Simon ang pangalan nung male character. Yung Simon po ay napaka-ordinaryong pangalan sa Judea nung panahon na yun. No? Parang Juan, parang Pedro, parang Boy. Diba? So, hindi ito si Simon the leper na siyang naroon sa Matthew account, sa Mark account, at sa Luke account. Iba po. Ibang lugar, ibang mga tao, at iba rin ang kwento, at iba rin ang aral. So tingnan po natin yung kwento. Makikita natin dito ang 4 na bagay. Una, ang pagsisisi ng isang makasalanan. Pangalawa, ang pagmamataas ng isang Pariseo. Pangatlo, ang pangaral ng ating Panginoon. At pang-apat, ang pagpapatawad ng ating tagapagligtas. Unahin po natin doon sa umpisa ng kwento, ang pagsisisi ng isang makasalanan. Sabi sa verse 36, one of the Pharisees asked him to eat with him, and he went into the Pharisee's house and took his place, or he reclined at table. Diyan po sa mga version nyo, he reclined at the table. Yan po ang setting. And behold, a woman of the city who was a sinner, when she learned that he was reclining at table in the Pharisee's house, brought an alabaster flask of ointment. And standing behind him at his feet, weeping, she began to wet his feet with her tears, and wiped them with the hair of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment. Malugod na tinatanggap ni Jesus ang bawat pagkakataon na makisalamuha ang mga makasalanan. Sa Luke chapter 11, sa Luke chapter 14, tumanggap din siya ng imbitasyon na kumain sa bahay ng mga Pariseo. Dahil sa konteksto ng kwentong ito, natatandaan nyo yung sinabi niya sa verse 34 and 33. Sabi niya ron, ang wika ng mga Pariseo at mga relihiyoso sa kanya, siya daw ay glutton, drunkard, friend of tax collectors and sinners. So medyo palaban ang mga Pariseo sa kanya. Alam na natin yun. So yun ang konteksto. Dahil po dun sa kontekstong yun, malamang ang ating Panginoon ay inimbita upang subukin, katulad ng madalas nilang gawin, o siluhin, itrap sa kanyang mga sagot. No? Pwede rin naman na merong sincere na desire yung Pariseo na ito na pakinggan lang siya. No? Pwede rin po yun. Kaya ganun po natin dapat isipin yung eksena. Sabi nga ni Pastor Larry kanina, sumasang-ayon siya doon sa pananaw na yung Pariseo hindi naman talagang masyadong palaban, kundi may openness yung Pariseo.
Ako po, iba ng konti yung basa ko. Ang basa ko dahil sa konteksto, siya po ay hindi maganda ang kanyang balak o hindi maganda ang kanyang attitude towards ang ating Panginoon. So patuloy pa rin si Jesus kahit na alam niya na may animosity ang mga Pariseo sa kanya, patuloy pa rin siya sa kanyang pag-abot sa mga relihiyoso na tumatanggi sa kanya. Sabi ko nga kanina sa Luke 11:37, sabi doon, while Jesus was speaking, a Pharisee asked him to dine with him, so he went in and reclined at table. Iba pong dinner yon, iba pong handaan yon. Sa Luke 14 verse 1, ang sabi naman doon, one Sabbath, when he went to dine at the house of a ruler of the Pharisees, they were watching him carefully. So kahit na po meron pong parang palaban na attitude ang mga Pariseo at mga reliyoso sa kanya, patuloy siya sa pag-abot sa kanila. Ang ating puso, ang puso ng ating Panginoon ay malalim ang kanyang pag-ibig. Tama yung inawit kanina ng ating koro. No? Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Dahil po doon, siya ay patuloy na umaabot doon sa mga, kahit doon sa mga tumutulig sa kanya. Bukod sa Pariseo na nag-imbita sa kanya, alam din ni Jesus na pupunta sa handaan na iyon ang isang babaeng makasalanan na gagamitin niyang kasangkapan sa kanyang pangangaral doon sa Pariseo na matuwid ang tingin niya sa kanyang sarili. So gagamitin niya ngayon itong babae na ito, no, babaeng makasalanan, na isang object lesson para maipamukha niya doon sa Pariseo ang pangaral na gusto niyang maunawaan niya. So, makikita naman natin sa susunod na eksena na mayaman ang pagsamba at pagpapakita ng pagmamahal ng isang babaeng nagsisisi sa kanyang kasalanan. Sa verse 38, and standing behind him at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears and wiped them with the hair of her head and kissed his feet and anointed them with ointment. Mga kapatid, itong babaeng ito, ang tawag sa kanya dito, sinner, yun po ay isang euphemism o magandang salita. Ang talagang profession niya, siya po ay prostitute. No? In English ko na lang po kasi medyo masangsang sa Tagalog no? Siya po ay talipandas. Malalim, hindi nyo naunawaan, kaya hindi nyo nakuha yung epekto. Siya po ay kalapating mababa ang lipad. Gets nyo na ngayon. No? Ganun po siya. Hindi malinaw kung paano siya nakapasok sa handaan ng mga relihiyoso sapagkat ang inimbita doon ni Simon, malamang ay mga kapwa niyang Pariseo. Ang mga Pariseo ay mga conservative. Sila ay maalam tungkol sa scriptures. Kaya sila merong club. Sapagkat para sa kanila, ang kanilang kaligtasan, bukod sa pagsunod sa batas, ay paghiwalay sa makasalanan. Ganun po ang pinasok na handaan nitong babaeng ito. Ang handaan na ganito, hindi natin alam kung siguro maganda ang kanyang pananamit. No? Siguro maganda siya. No? O di kaya mamahalin yung pabango na dala niya. No? Siguro ang tingin sa kanya nung gatekeeper ay siguro okay naman ito. Kaya lang nakapagtataka kasi puro lalaki ang ini-imagine natin na kasama doon sa handaan na yon. Ang mga handaan na ganito ay naging parang aliwan ng mga taong bayan at bukas sa kanilang panonood. So kung may imagine nyo, meron inner courtyard ang bahay ni Simon, no? At meron pong viewing deck, parang ganon. Yung mga nais manood ng handaan ng mga Pariseo. So siguro ganun po ang sitwasyon, kaya po nakapasok si babae sa kanilang kalagitnaan.
Maraming salapi ang ginastos ng babae sa pabangong dala niya. At ito ay nagmula sa kanyang kinikita. Hindi natin alam kung magkano ang kinikita niya sa kanyang propesyon, pero malamang meron siyang konting salapi, malamang naitabi niya, at malamang itong pabango na ito ay sinesave niya para sa sarili niya o para sa ibang tao, pero dala niya. At ang pakay niya ay ito ay gamitin para sa kaaliwan ng kanyang Panginoon. Ang ganitong pagpapakita ng kanyang pananambahan at pagmamahal ay hindi kakaiba sa kaugalian nung panahon na iyon. Kasi nga nakita natin sa Matthew, sa Mark, tsaka sa John, meron pang isang episode na parang ganito din. Na ang pananambahan ni Mary, yung kapatid ni Martha, yung mga kaibigan ni Jesus sa Bethany, yung kanyang pagmamahal kay Kristo Jesus ay kanyang pinakita sa ganito ring paraan. No? Napakamahal nga nung dinala niyang pabango, si Mary, na nung kanyang ibinuhos sa paa ng ating Panginoon sa kanyang ulo, no? Yun po ang kaugalian nila. Si Judas, hindi ba nagreklamo? Bakit ba sinasayang itong perfume na ito? Mahal-mahal nito. Sana ibinenta na lang at kinuha yung pera at ibigay sa mahihirap. Siyempre, ang balak lang ni Judas noon, kupitan yung pagbebentahan ng ganong klaseng pabango. So alam natin na mahal, alam natin na pinaghirapan niya, alam natin na ginastosan niya ng marami. Karamihan ng bisitang matuwid na naroon, matuwid, no? Ay naroon upang magpiging, upang kumain, upang makipagsaya. Siya, ang babaeng ito, ay naroon upang sumamba. So sabi nga ni R.C. Sproul, while the guests were going to a party, the woman was going to church. Siya po ay mananambahan sa ating Panginoon. Sa account ni Matthew, ang paanyaya ng Panginoon na lumapit sa kanya ang mga lubhang nabibigatan, alam natin yun sa Matthew 11. Kasi ang parallel po ng yung pinag-aralan natin last time, yung nagpunta yung messengers ni John the Baptist, ang parallel po nun sa Matthew, nasa Matthew 11. Pero pag kinumpare nyo po yung sequence of events ng Matthew 11 at ng Luke 7, pag binasa nyo po sila side by side, yung nangyari pagkatapos ng account ni Matthew ng pagdating ng mga mensahero, mga disciples ni John, pag-alis nila, so between verse 35 and verse 36, merong mga condemnation na binanggit ng ating Panginoon sa Chorazin, sa Bethsaida, na bakit hindi sila naniniwala sa dami ng pagpapakita niya ng mga mirakulong mga gawa sa kanilang kalagitnaan. At nanalangin pa nga siya at nagpasalamat sa Diyos na, I thank you, Father, that you have kept these things from others, but you have revealed them to your children. Tapos nagbigay siya ng paanyaya sa Matthew 11:28. Naalala natin yun. Ang sabi niya doon, come to me, all you who labor and are heavy laden. Hindi kaya't yung babaeng yon ay kasama dun sa crowd nung marinig niya yon. At maaaring siya, na antig ang kanyang puso, gumalaw ang espiritu sa kanya, at binigyan siya ng pananampalataya upang lumapit kay Jesus. Basta ang alam lang natin, siya, nung siya ay dumating dun sa handaan na yon, nung siya ay pumasok upang manambahan kay Jesus, siya ay born again na. Sabi kasi ng Panginoon, your faith has saved you. So saved na siya. Kaya yung kanyang pagpasok ay ganun ang konteksto. So matindi ang kanyang pag-iyak at ang kanyang mga luha ang nagsilbing panghugas ng paanan ni Jesus na hindi man lang hinugasan ng mga alipin ng pariseyong nagimbita.
Ganun na lamang po ang kanyang pagluha. No? So yung sinabi dito, standing behind him at his feet, weeping, yung pong salita na yon, ang original word, ang ibig sabihin po is to wail, no? To sob uncontrollably. Yung iyak ng isang, halimbawa ng isang misis, na first time niyang makita ang namatay niyang asawa. Yung ganong klaseng iyak. Yung iyak na talagang halos naghalo ng lahat ng fluid sa mukha mo. Ganun po ang kanyang pag-iyak. No? Parang nagkaroon po ng waterfall sa kanyang mukha. At yung pong ginamit niya na pangpunas ng paa ng ating Diyos. She began to wet his feet with her tears and wiped them with the hair of her head and kissed his feet and anointed them with the ointment. Hinalikan po niya ang paa ng ating Panginoon at hindi po malayong isipin, di kaya nung mga nakakaalam ng Old Testament na nandoon doon sa handaan na yun ang sinasabi ng Psalm 2. Kiss the Son, lest He be angry. Yung po ang sabi ng Psalm 2. Pagkatapos na itaguyod ng Diyos ang kanyang anak, bilang Panginoon ng lahat, kiss the Son, lest He be angry. Yung po ang ginagawa ng babaeng makasalanan, yung mga Pariseyong maalam sa Scripture, wala pong pakialam. Kanyang inilugay ang kanyang buhok. Alam niyo mga kapatid, bawal po yun. Sa kanilang kultura nung panahon na yon, ang babae po palaging itinatali ang buhok at ano ba tawag doon? Maiksi po ang buhok ng asawa ko kaya hindi niya ginagawa. Nakaban, no? Nilalagay niya dito sa taas at tinatakpan ng veil. Ganun po ang kaugalian. Paglalabas ang babae sa publiko, tinatago niya kumbaga ang kanyang hair. Yung paglugay niya ng kanyang buhok ay para siyang naghubad sa harap ng mga lalaking naroon. Ganun po ang kanilang kultura. Kaya napakalaking kahihiyan. Can you imagine, si Kristo Jesus, siya daw ay propeta, di ba? Yun ang sabi ng mga tao sa Luke 7, pagkatapos niyang buhayin yung anak ng widow of Nain, he is a prophet, sabi nila. Kung siya ay propeta, can you imagine kung nais siyang hanapan ng iskandalo sa social media, no? Pwede siyang kunan na yung babaeng mababa ang lipad ay hinahalikan ng kanyang paa, nakalugay ang buhok. Tantamount to being naked. Pero alam niyo mga kapatid, ginawa niya yon kahit na alam niya na nakakahiya. Ginawa niya yon sapagkat gayon na lamang ang kanyang pag-iyak. Ang mga luha niya ay tanda marahil ng kanyang malalim na pagsisisi sa nagawa niyang kasalanan o di kaya, palagay ko, mas totoo ito, ng kanyang pagtalikod sa kanyang dating buhay at pagpapasalamat sa Panginoon niya na binigyan siya ng kapatawaran. Alam niyo ang kapatawaran, mga kapatid, ang sabi ng mga psychologist, ang hinahanap ng maraming tao na may depression, may anxiety, o yung suicidal, ang hinahanap lang nila ay forgiveness. Yan po ang greatest need ng lahat ng tao. At marahil sa kanya, ganun po ang naging epekto. So kaya gayon na lamang ang kanyang pag-iyak. So makikita natin dito ang pagsisisi ng isang makasalanan. Tingnan naman natin ngayon ang pagmamataas ng isang Pariseo. Mali ang pagkakilala ni Simon sa ating Panginoon. Dahil sa maling kaisipan niya tungkol sa batas at sa kawalan ng malasakit sa makasalanan. Tignan niyo yung verse 39. Now, ito naman baliktad. When the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, no?
Paano kaya nalaman ni Luke yung sinabi ng Pariseo sa kanyang sarili? Ang tawag natin dito ngayon, thought bubble. No? Meron siyang thought bubble. Kumbaga, kung gumagawa ng comic si Luke, idodrawing niya yung thought bubble nitong si Simon. Paano niya nalaman? Sinabi sa kanya ng Espiritong Banal. No? Ang sabi ni Simon sa kanyang sarili, if this man were a prophet, he would have known who and what sort of woman this is who is touching him, for she is a sinner. So, kasi balitaan na niya yung ginawa, binuhay niya yung son of the widow of Nain. Pinagaling niya yung isang alipin ng isang centurion magmula sa malayong lugar. At kung ano doon pang mga paghihimala ang kanyang ginawa. So, ang isipan na ng taong bayan, si Jesus ay ang pinrophesy na propeta sa Deuteronomy 18 na sabi ng Panginoon kay Moises, there will rise among your brothers a prophet who is like you, and you should listen to him. Matagal na nilang iniintay itong prophet na ito, so palagay nila si Jesus na nga ang prophet na ito. Kaya ang sinabi naman ni Simon, prophet ba siya? Bakit niya pinakikitunguhan itong babaeng mababa ang lipad? Kasi para sa kanya, bilang isang Pariseo, ang katuwiran o ang righteousness ay ang paghiwalay sa makasalanan at hindi pakihalubilaw sa kanila. Para sa kanya, dahil siya ay maalam sa batas o sa lumang tipan at sinusunod niya ang mga tradisyon ng kanyang mga ninuno, siya, dahil siya ay pinanganak na Hudyo, ay ligtas na. At siya, dahil sa kanyang kabutihan, sa kanyang sariling paningin, katuwiran sa kanyang sariling pananaw, siya ay hindi nangangailangan ng saklolo o ng kaligtasan. Sabi nga ng iba, ang pinakamahirap gisingin yung nagtutulog-tulugan. No? Ang pinakamahirap na i-save na nalulunod yung ayaw ma-save. Si Simon po ay ganito. Ganito po ang estado ng kanyang puso. Bakit sa iniisip ni Simon, ang Pariseyong ito, ang kanyang pagiging matuwid sa sariling paningin. Dahil kitang-kita niya ang kasalanan ng babae, ngunit hindi ang kanya. Siya ay makasalanan, ako hindi. Kaya, diyan ka lang. Alam nyo, di-describe ko po yung kanilang kainan. Merong lamesa, usually U-shaped. No? May bukasan doon sa bandang harap para doon makapasok yung mga nagsaserve at nagbibigay ng pagkain. No? Tapos ang lahat po ng imbitado ay merong parang sofa, pero mababa ang sofa, no? At yung malapit sa lamesa ay nakaangat ng konti. Kaya ang lahat ng kumakain ay naka-recline, no? Gagawin ko po sana, pero kung humiga ako dito, bukas nyo na ako maitatayo. No? So, naka-recline po siyang ganyan, nakatukod ang kanyang kaliwang kamay doon sa sofa, at ang kanyang ginagamit para pangkain ay ang kanyang kanan. No? Hindi ko alam kung bakit ginagawa. Nasubukan nyo na bang kumain na nakahiga? Napakahirap po. No? Pero para sa kanila, yung mga distinguished people, ganun dapat ang kainan. Kaya yung paa niya ay nasa labas, kaya naaabot nung babae ang kanyang paa. Si Simon, nakita niya ang kasalanan ng babae, hindi nakita yung kasalanan niya. Kita din natin dito sa salaysay ni Luke na nangunguna sa pag-iisip ng Pariseo ang patunayan na hindi tunay na propeta si Jesus. Ito ang katunayan ko. Sinabi ko na nga ba? Ganun po ang dating nitong isinalaysay ni Luke. Sinabi ko na nga ba, hindi siya tunay na propeta. Kalat na ang balita na si Jesus
ang propeta na matagal nang hinihintay. Nakita natin sa Luke 7:16, nakita natin sa John 4:19. Ngunit, ang hindi alam ng Pariseo ay kitang-kita ni Jesus ang puso ng babae at ang puso niya. Kita ni Jesus ang kanyang puso. Pero makikita natin dito na may malasakit pa rin ang pinapakita ni Jesus kay Simon sa kanyang tangka na ituwid ang kanyang paniniwala. Tingnan niyo yung verse 40. And Jesus answering said to him, Simon, I have something to say to you. Merong isi-share ang ating Panginoon. Ang kanyang isi-share ay ang mabuting balita na merong kapatawaran sa kanya. Na ang ating Diyos ay mayaman ang kahabagan. Yun po ang sasabihin ni Jesus. Sabi niya, Simon, I have something to say to you. And he answered, say it, teacher. Alam niyo yung pagkakasabi niya na yun, doon sa original, parang sinabi niya, okay, sabihin mo na, say it, pero sa isip niya, buo na ang kanyang kaisipan na ito ay hindi isang propeta dahil nakikihalubilo sa makasalanan. So, tiyak na alam na ni Jesus ang nasa puso ni Simon dahil nakikita niya ang lahat ng nasa puso ng tao. Sabi niya yun sa John 2:25. Sabi niya doon, and Jesus knows the hearts of people. Kaya bago pa dumating si Nicodemus, alam na niya kung ano itatanong ni Nicodemus sa kanya. Sapagkat nakikita niya ang puso ng lahat. Dito natin makikita ang tunay na pakay ni Jesus sa pagpunta sa handaan na iyon. At ito ay ang pagbabahagi ng mabuting balita na may kapatawaran sa kanya. Parang napipilitan si Simon na makinig. Say it, teacher. Okay. Parang gano'n ang kanyang attitude. Tingnan naman natin ngayon ang pangaral ng ating Panginoon. Verses 41 to 47. Malinaw ang katotohanan na ibinigay ni Jesus sa parable na ibinahagi niya. No? Basahin natin saglit. A certain money lender had 2 debtors. One owed 500 denarii. Sabihin na natin 500,000 pesos. And the other 50,000. So times 10. When they could not pay, he canceled the debt of both. Now, which of them will love him more? Which of them will love him more? Simon answered, the one, I suppose. Alam mo, merong konting sarcasm po yung I suppose na yun. I suppose. Ayan. Hindi ka naman propeta, pero sige, pakitungan kita. I suppose. Ganun po ang attitude ni Simon. Sabi niya, the one I suppose for whom he canceled the larger debt, and he said to him, you have judged rightly. Tama si Simon. Gumamit si Jesus ng isang parable na madalas niyang gamitin sa kanyang pagtuturo ng mga makalangit na katotohanan. Layunin ni Kristo dito ang ipakita kay Simon ang mayamang kahabagan ng Diyos sa pagpapatawad sa mga may utang sa Kanya dahil sa kanilang kasalanan. Sino yun? Tayo pong lahat yun. Tayo pong lahat yun. Pero ang desire niya is maihiwalay niya tayo sa ating pagkakasala. Ang sabi sa Psalm 103, verses 10 to 12, He does not deal with us according to our sins, nor repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is His steadfast love toward those who fear Him. As far as the east is from the west, so far does He remove our transgressions from us. Sa Isaiah 43:25, sabi ng Panginoon, I am He who blots out your transgressions for my own sake, and I will not remember your sins. Ganun po magpatawad ng ating Diyos. Hindi siya yung tipong, yes, I will forgive, but I will not forget. Tayo, ganun tayo magpatawad di ba? Patatawarin kita, pero hindi ko makakalimutan ang ginawa mo sa akin. I will forgive,
but I will not forget. Not our Lord. Sabi sa Micah 7:19, He will again have compassion on us. He will tread our iniquities underfoot. You will cast all our sins into the depths of the sea. Yung po ang sinasabi ni Kristo Jesus sa parable na ito. Ganun po magpatawad ang ating Diyos. Sapagkat ang pagpatawad na ito ay Kanyang ibinigay sa mga walang kakayahan magbayad. When they could not pay, sabi niya doon sa kwento, di ba? Nakita niyo yun? When they could not pay. At ito naman ang lahat ang suliranin nating lahat. Ang sabi sa Romans 3:10-12, no one is righteous, no not one. No one understands, no one who seeks God. For all have sinned and have fallen short of the glory of God. Ang lahat ay nagkasala at dahil doon, tayo ay mapapahamak. Sa tuwing magpapatawad ang Diyos ng pagkakautang ng isang makasalanan, mga kapatid, kailangan may magbayad. Kahit naman sa totoong buhay, kung i-condone ang isang debt ng isang kumpanya, i-condone ng bangko, hindi na nila kukolektahin. Meron pong magbabayad nung condonation na yon. Yung bangko mismo. Magbubuk sila ng loss arising out of bad debt. So, ang ating Diyos, sa Kanyang pagpapatawad, ang ating Diyos, yung dinidescribe na money lender dito ng ating Panginoon. Sa Kanyang pagpapatawad, Siya ang nagbabayad nung utang na Kanyang ika-cancel. At hindi ba nga alam ni Kristo Jesus? Sabi nga sa Romans 3:25, whom God put forward as a propitiation, pambayad sala, by His blood to be received by faith. Siya po ang pambayad, si Kristo Jesus. He is the propitiation for our sins, 1 John 2:2. And not for ours only, but also for the sins of the whole world. So ang lahat ng mananampalataya sa Kanya, ika-cancel ang ating pagkakautang sa Diyos at Siya mismo ang magbabayad. At ganun nga ang ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ang sagot ni Simon ay puno ng lamig at kawalan ng pakialam, bagaman tama. Sabi niya, the one I suppose, for whom He canceled a larger debt. Hindi niya alam na siya yun. Siya yung mas makasalanan sapagkat tinatanggihan niya ang kahabagan ng Diyos. Naunawa niya ang aral, ngunit para sa Kanya, hindi ito angkop sa Kanya sapagkat siya ay matuwid sa Kanyang paningin. Malinaw din na bagaman naiintindihan nito ng Pariseo sa kanyang pag-iisip, nandito lang, wala ito sa kanyang puso na puno ng pagmamataas sa sariling katuwiran. Verses 44-47. Ang tugon ni Kristo sa malamig na sagot ni Simon ay ang pagturo niya sa babaeng makasalanan upang gamitin ito na buhay na halimbawa ng aral na katatapos niya lang ituro. Kaya sabi niya sa verse 44, do you see this woman? So bumaling dun sa woman si Kristo, pero ang kausap niya si Simon. Do you see this woman? Ipinamukha ni Jesus sa hipokritong Pariseo ang pambihirang paglilingkod at pagmamahal na iginawad sa kanya ng babae. Kita niyo yung sinabi niya, you gave me no kiss. Ang sabi niya, you gave me no water for my feet, but she has wet my feet with her tears and wiped them with her hair. Sapagkat yung tunay na iniimbita na honored guest sa isang handaan, ang kaugalian po ganito, pagpasok mo sa handaan, bibigyan ka ng tubig, nasa isang pail, at doon mo huhugasan ng iyong paa dahil ang suot lang nila noon, sandalyas, no? Hindi po sila naka-Skechers, no? Sandalyas po na bukas. Ang kanilang mga kalye ay maalikabok.
So sa kanilang paglalakad, palaging napupuno, nahihitik ng alikabok ang kanilang paa. Kaya ang kaugalian, pag inimbita ka, yung host mo magpo-provide ng pail o di kaya magpo-provide ng alipin para hugasan ang iyong paa. Hindi ginawa kay Jesus yun. So doon yung makikita na hindi ganun kaganda ang pagtingin sa kanya ni Simon. Pero bagaman bukas ang kanyang pag-iisip, medyo partial na, slanted na yung kanyang pag-iisip. Gusto kong matiyak lang na hindi ito yung propeta na sinabi sa Deuteronomy 18. So inimbita niya, hindi man lang binigay ng tubig, yung babae, kanyang luha ang pinanghugas ng kanyang paa. Sabi sa verse 45, "You gave me no kiss, but from the time I came in, she did not cease to kiss my feet." Ang kaugalian po sa Middle East noong araw at hanggang ngayon, pagka meron pong special guest, no? Pagdaan mo dun sa host, welcoming ka ng host, may beso-beso po. 2 beses. No? Beso, beso. No? Ganun po. Lahat po, ganun ang ginagawa. Kahit mga lalaki sa lalaki. No? Hindi po masama sa kanila yon, yung po ang pagpapakita ng tunay na pagkakaibigan o pagmamahal. At then sabi niya sa verse 46, "You did not anoint my head with oil, but she has anointed my feet with ointment." Kasi noon, dahil nga mainit ang lugar at pinapawisan ng lahat ng tao, pagpasok mo sa isang handaan, para naman hindi masangsang ang iyong amoy, no? Ikaw ay lalagyan ng pabango sa iyong ulo. No? Kaugalian po nila yon. Water to wash the feet. Paghalik, siguro po mauuna yung paglagay ng pabango bago mo halikan. No? Kasi kung medyo masangsang ang amoy, patay ka na. So lalagyan muna ng pabango. Ganun po ang kaugalian. Hindi po ginawa yun ni Simon kay Jesus. Sapagkat hindi siya welcome talaga. Pero ginawa ng babaeng lahat ang dapat ginawa ni Simon kay Jesus. Paghugas ng kanyang paa, ng kanyang mga luha, pagpapahid nito ng kanyang buhok, pagpapabango ng kanyang ulo, ng dala niyang alabaster na perfume. Mahal po yung alabaster. Opaque po siya na bote na nakikita niyo yung pabango sa loob. No? Mga babae, alam niyo to. No? Ano kaya ang presyo ng mga pabango na binibili niyo? No? Kung minsan, itinatago niyo yan sa inyong mga mister. Yung presyo, di ba? Tapon niyo kagad yung kahon. Baka makita yung presyo at baka atakihin sa puso. 15,000, ganyang kaliit. No? Napabango. Alam nyo, lumaki ako sa panahon na ang mga lalaki noon, para posturyoso, may dalang clutch bag. Clutch bag generation po ako. Actually, hanggang ngayon po may clutch bag ako. Hindi ko lang dala. Sa loob ng clutch bag, nandun po ang aming panyo. Tapos meron kaming brush ng buhok. Kasi mahaba ang buhok namin noon eh. Kailangan binabrush mo palagi. At meron kaming maliit na bote ng musk oil. Naalala niyo yun? Sino nakakaalala nun? Ha? Mga kasing edad ko kayo kung naalala niyo gano'n. Para pag mainit, konting musk oil, presko na naman. No? Ganun po kahalaga yung bote ng perfume na yon na dinala niya. At kanyang iniala yon sa paanan ng ating Diyos. Kaya sa verse 47, ang sabi ng Panginoon, "Therefore I tell you, her sins, which are many, are forgiven. For she loved much, but he who is forgiven little, loves little." Actually, yung forgiven little, hindi pinatawad. Kaya walang pagmamahal. Yung kanyang pagmamahal ay nagre-resulta sa katunayan na siya ay pinatawad na. Hindi siya pinatawad dahil siya ay nagmamahal.
Siya, ang kanyang pagmamahal ay resulta, prutas ng isang puso na pinatawad ng ating Diyos. Your sins have been forgiven. Kaya ang sabi ng iba, and he said to her, your sins are forgiven. Forgiven, past tense. Past perfect tense. Continuing to the present. Yun po yung word na yun. Bakit forgiven? Sapagkat babayaran ni Jesus sa krus yung kanyang pinatawad na kasalanan ng babae. Si Simon, dahil hindi niya kailangan ng tagapagligtas, hindi siya humingi ng kapatawaran. Huwag po kayo mag-alala. Last time, hindi ko po natapos ang aking sermon. Tatapusin ko po ngayon. Konti na lang po. No? Konting tiis. No? Ang pagpapatawad ng ating tagapagligtas. Tignan niyo yung verse 48. Your sins are forgiven, sabi ng Panginoon. Then those who were at table with him began to say among themselves, who is this who even forgives sins? Hindi ito ang unang pagkakataon na ito ay nabigkas sa kanyang harapan. Sapagkat nung nagpatawad siya ng isang lalaking nakaratay sa banig ng karamdaman at ibinaba sa bubong ng isang bahay, tinanong din ito, who is this who can forgive sins? Malawak ang kahabagan ng ating Panginoon sa mga makasalanan na lumalapit sa Kanya upang humingi ng kapatawaran at kaligtasan. Nung nagpagaling din siya, sabi niya, man, your sins are forgiven you. Bakit? Forgiveness ang naging resulta or ang naging cause ng papagaling. Sapagkat ang disease, ang physical disease, ang root cause ay sin. All the way back to the garden, noong panahon ni Adam at ni Eve. For through by one man all sinned. Si Adam sinned, and by him all sinned. And all of us have the sting of death. Maaari siyang magpatawad ng kasalanan sapagkat siya ang tunay na Diyos na buhay. Yun ang sinabi niya sa Isaiah 43:25, di ba? I am He. Pangalan ng Diyos yun. I am. I am He who blots out your transgressions for my own sake. Alam niyo ba na tayo pinapatawad ng Panginoon not for our sake, but for His? Siyempre, nagbebenepisyo tayo dahil tayo pinatawad. Pero hindi niya tayo pinatawad for our sake, but for His own sake, dahil ang kanyang kaluwalhatian ay lalong titingkad sa kanyang pagpapatawad at pagliligtas sa bawat isa sa atin. Makakahanap ng kahit na sinong makasalanan ng wagas na kapatawaran mula kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya ring nagmumula. Tingnan niyo yung verse 50. And he said to the woman, your faith has saved you, not your love. No? Sabi niya, therefore I tell you, her sins which are many are forgiven, for she loved much. Yung pong salitang for, pwede pong i-translate na therefore. So her sins were forgiven, therefore she loved much. Ang kanyang pagmamahal ay resulta, hindi sanhi, ng kanyang pagmamahal. Sabi nga sa 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. Kailangan natin manampalataya, your faith has saved you. Si Jesus ay kaibigan ng mga makasalanan. Sa Matthew 27:54, when the centurion and those who were with him keeping watch over Jesus saw the earthquake and what took place, they were filled with awe and said, truly, this was the Son of God. Merong ibang translation, this is the Son of a God. Pero kakaiba po si Jesus sa lahat ng kanyang pinatay bilang isang executioner.
At marahil itong centurion na ito, kasama ni Cornelius at ng iba pang centurion na nanampalataya sa ating Panginoon, ay makikita natin sa langit. Siya ay kaibigan ng mga makasalanan. Naalala nyo yung libu-libong tao na nasa Jerusalem na sumigaw na, "Crucify Him!" After a few weeks, nung nag-preach si Peter sa Day of Pentecost, ang sabi sa Acts 2:41, "So those who received His word were baptized, and there were added that day about 3,000 souls." Hindi malayong isipin mga kapatid, na yung sumigaw na "Crucify Him" ay kasama dun sa 3,000 na niligtas ni Jesus. Paano sila naligtas? Hindi ba't nanalangin siya sa krus? "Father, forgive them, for they know not what they do." At dahil dun sa panalangin niyon, sinagot ng Diyos Ama ang panalangin ng Diyos Anak, at silang lahat ay naligtas. Sa Acts 6:7, "And the word of God continued to increase, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem. And a great many of the priests became obedient to the faith." Yung mga priest na naging kakuntsaba ng Romans para patayin si Kristo Jesus, para idaan siya sa isang unlawful trial. Yung mga priests, and many of the priests became obedient to the faith. Ang ating Panginoon ay kaibigan ng makasalanan. Huwag niyong isipin na napakalaki na, "Pastor, ng aking pagkakasala, hindi na ako pwedeng patawarin ng ating Panginoon." Mga kapatid, sa kwentong ito, wala nang pinakamakasalanan kundi yung babae na yun. Pero siya ay pinatawad. Ang ating Panginoon ay pumasok sa daigdig upang hanapin at iligtas ang lahat ng nawawala. Luke 19:10. Sabi niya, "For the Son of Man came to seek and to save the lost." At kanyang buhay ay binigay bilang isang ransom, isang pagbabayad sala. Mark 10:45. "For even the Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many." So 1 Timothy 2:6, "Christ Jesus, who gave Himself as a ransom for all, which is the testimony given at the proper time." Katulad ba natin ng Pariseo na si Simon, na umaasa sa ating sariling mabubuting gawa? "Pastor, laki ako sa GCF. Anak ako ng pastor. Apo ako ng pastor. Ang pamilya ko, lahat po kami born again." Ikaw, ang inaasahan mo ba ay yung pamilya mo? O yung dahil ikaw ay palaging nasa church? Hindi po nakapagliligtas ang GCF. Kung kayo umaasa sa GCF o sa akin o kay Pastor Larry para kayo maligtas, ay mabibigo po kayo. Wala pong naliligtas ng pagiging miyembro lang sa church, o yung nagpupunta sa church, o yung nagbibigay ng abuloy, o yung tumutulong sa Mercy Ministry, o sumasama sa Operation Compassion. Wala pong naliligtas dahil doon. Yun po ang prutas ng kaligtasan na tunay, hindi sanhi. O katulad ba natin yung babaeng makasalanan na lubos ang pagmamahal sa ating Panginoon dahil sa kanyang pagpapatawad sa atin? Meron tayong naawit palagi, di ba? "Praise the Lord, His mercy is more, stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more." Sana mga kapatid, tamasahin natin ang tamis ng pagpapatawad niya ng ating mga kasalanan. Huwag niyong isipin na kayo ay righteous sa inyong sariling paningin. Yan po ang magpapahamak sa inyo.
kung ganyan po ang inyong pag-iisip, lumapit po kayo kay Kristo Jesus. At katulad ng publican sa Luke 18, sumigaw kayo sa Kanya, "Have mercy on me, O God, for I am a sinner." At ang sabi sa Romans 10, "They who call upon the name of the Lord shall be saved." Kailangan nyo lang gawin ay humingi ng tawad. At siya ay magpapatawad sa inyo.